Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kilala mo ba si Carlos Yulo? Kung hindi, pues dapat mo siyang makilala. Siya kasi ang pinakaunang Pilipino na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympics na ginanap sa Paris, France. Pinakita niya ang kanyang husay sa pagtumbling nang hindi man lang sumisemplang. Dahil sa husay niya sa floor gymnastics, nagwagi si Carlos ng pinakauna niyang gintong medalya. Kinabukasan, sumabak naman si Carlos sa sports na vault gymnastics. Dito mo makikita na walang tatalo sa talento ng atletang Pinoy. Dahil dyan, muling nakakuha ng gintong medalya si Carlos Yulo, isang karangalan para sa buong bansa. Kahit noong bata pa si Carlos Yulo, nakitaan na siya ng husay sa gymnastics. Meron siyang disiplina, malakas ang pangangatawan at mahusay sa balanse, 3 katangian para maging mahusay na atleta. O mga bata, huwag niyong gagayahin sa inyong bahay ang ginagawa ni Carlos Yulo. Baka magkabali-bali ang inyong buto. Talagang mahirap gayahin ang mga pinagagawa ni Carlos Yulo. Pero alam mo ba na merong hayop ang kaya itong gawin? Dito sa nagtataasang mga puno, merong isang hayop ang kayang tapatan si Carlos Yulo. Kapag sumali ang unggoy na ito sa Olympics, siguradong silang mag-uuwi ng gintong medalya. Sila ang nakakaaliw at ubod ng husay na gibbon. Pagdating sa gymnastics, sila ang numero 1 sa mundo ng mga hayop. Ilang beses na nga nakunan sa video kung gaano kahusay ang mga hayop na ito. Ginagamit nila ang kanilang mahabang braso upang kumapit at tumawid sa bawat sanga ng puno. Ang tawag sa ganitong paraan ng paggalaw ay brachiation. Mukha lang itong madaling gawin pero marami ng tao ang sumubok nito at pumalpak. May mga tao naman na kaya pa rin itong gawin, ngunit walang makakapantay sa husay ng gibbon sa brachiation. Kakaiba ang lahi ng mga gibbons dahil marami silang pagkakapareho sa mga tao. Sa tuwing sila ay naglalakad, mukha silang tao na may mahabang braso. Ang cute nila maglakad, para silang bata na balak tumakas sa school at magka-ating classes. 96% ng DNA ng gibbon ay parehong-pareho sa DNA ng mga tao. Ibig sabihin, halos magkapareho lang ang dugo na dumadaloy sa katawan ng gibbon at ng mga tao. Dahil dyan, masasabi mo na para silang maliliit na tao. May tangkad ito na 2 talampakan at tumitimbang ng 9 kilo. Kapag ang buhok ng gibbon ay maitim, ito ay lalaki. Habang ang mga babae naman ay may buhok na maputi at medyo dilaw. Merong 20 species ng gibbon na matatagpuan sa gubat ng Southeast Asia. Yang mga bansa na may bahid ng kulay, yan ang mga lugar na may naninirahang gibbons. Ibig sabihin, walang gibbon sa Pilipinas, kaya sayang naman. Paboritong kainin ng gibbons ay ang mga prutas gaya ng saging. 60% ng kanilang kinakain ay ang mga prutas, habang ang ibang porsyento ay binubuo sa pagkain ng dahon at bulaklak. Kailangan nila ng sapat na enerhiya upang meron silang lakas para maglambitin sa mga sanga ng puno. Tuwing umaga, maririnig mo ang ingay at hiyawan ng gibbon sa buong gubat. Ang sigaw ng gibbon ay kayang umabot sa layo na 1 kilometro. Ang ibang uri ng gibbon ay merong lobo sa lalamunan, parang speaker system para mas lumakas pa ang kanilang boses. Hindi nakapagsasalita ang mga gibbon kaya gumagamit sila ng ingay bilang komunikasyon. Nililigawan kasi ng mga lalaking gibbon ng mga babae sa paraan ng nakabibinging sigaw. Kung minsan, sumisigaw ang mga lalaking gibbon upang ipakita ang kanyang tapang at ipaglaban ang kanyang teritoryo. Ang pagsigaw ay senyales ng katapangan para sa gibbon, ngunit para sa mga tao, ang sigaw ay tanda ng takot.
Gaya ng ibang unggoy, ang mga gibbons ay social animal. Ibig sabihin, bumubuo ito ng grupo na kinabibilangan ng kanilang kapamilya. Hindi gaya ng ibang unggoy, ang mga gibbon ay monogamous. Kapag sinabing monogamous, nangangahulugan ito na hindi nagpapalit ng asawa ang gibbon. Wow, sana all stick to one sa jowa. Isa sa pinaka nakakatuwang ugali ng mga gibbon ay ang hilig nila sa pakikipaglaro. Namataan na nga ito na nakikipaglaro sa mga tigre. Gustong gusto nitong pinipingot sa tenga ang kanilang kaaway. Ito naman ang gibbon na gustong asarin ng aso. Hindi siya nakontento at humirit pa ng isa. Ang pagiging mapang-asar ng mga gibbon ay isang senyales ng kanilang katalinuhan. Natutuwa sila sa tuwing nanluloko ng ibang hayop dahil gusto nila ang makipaglaro. Ang ganitong talento ay isa marahil sa katangian na pareho nila sa ibang matatalinong hayop gaya ng orangutan. Hinay-hinay nga lang sa pang-aasar dahil may mga delikadong hayop na pwedeng lumaban sa kanila gaya ng porcupine. Dahil sa nakakatuwang karakter ng mga gibbon, maraming tao ang natutuwang mag-alaga rito. Para sa mga tao na nakapag-alaga na nito, mas malambing pa daw ito sa aso. Yun nga lang, dapat ay sanay ka sa ingay dahil makabasag tenga ang sigaw ng hayop na to. Sa kasamaang palad, ito rin ang dahilan kung bakit maraming species ng gibbon ang nanganganib ng maubos. Marami kasing gibbon ang habang bata pa lang ay kinukuha sa gubat upang ibenta at gawing exotic pet. Dumagdag pa dyan ng walang habas na pangumutol at paninira sa mga kagubatan, kaya nawawala na ng tirahan ng mga gibbon. Ayon sa tala ng IUCN, ang mga gibbons ay endangered species o malapit nang mabura sa ating mundo. Ngayong nalaman ninyo na malapit nang maubos ang lahi ng mga gibbons, sana ay huwag ninyong suportahan ang iligal na bentahan nito sa exotic pet market. Mas maganda sana kung hahayaan na lang natin ang mga gibbon na mag-swing at maglambitin sa taas ng puno kesa ikulong natin sila sa maliit na hawla. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, sana ay pindutin mo ang like button para mas i-recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang mga animal lovers. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Abram Zedric Sadili. Hello rin kay Charmin Jane Bantula. What's up kay Jack Daniel Salud. Shoutout kay Judlo Fau. Michael Aldian at RR, Rogin at Jenaline, at sa Delara family sa Cebu, Bohol, Bantayan Island at Bacolod. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!